Ayun, good morning. Um, Meron sa atin nag-request ng tingnan nyo ang haba na ng parking natin. May tumawag sa akin. Nag-request siya ng video ng Honda Civic na na-post natin nung nakaraan. At tinatanong niya, sir, ano ba yung honest issues? Well, honest, pagiging honest naman talaga tayo. Papakita natin ngayon, silipin na natin pakita natin ang interior, pakita natin ang exterior, ang engine, tapos mag test drive tayo. Okay? Hindi ka magana. Hindi ba pa doon? Ang spare kit to. Ang spare kit ko na ko. Okay, test drive na tayo at kitang-kita nyo naman, hindi ko may tatago, pawis na pawis ako. Unang issue, unang issue agad tayo, mahina po talaga ang aircon nito. But anyway, naka-schedule na po tayo sa aircon technician para ipa-check natin kung ano yung problema. Pero sabi niya, sir, wala naman yan leak kasi base sa kwento ng dating may-ari, matagal na daw talaga yan ganyan. So ibig sabihin kung matagal nang mahina, ibig sabihin wala naman siyang leak. Kasi sabi ng mekaniko, kung may leak daw, di sana ubos na yung lamig, ubos na yung freon. Pero since meron naman siya mahina, baka lang daw kailangan linisan or kulang na talaga yung freon. Yun yung sabi niya. But anyway, malaman na lang natin kapag na-check na. So problema sa aircon, wala na kayong isipin, kami nang bahala magpagawa niyan. Okay? Yan, test drive na tayo. Wow, panalo talaga. Ganda talaga ng Honda. Alam nyo, hindi naman sa pagiging bias. Hindi sa pagiging bias. Kahit ako, gusto ko rin talaga yung Honda. Any Honda cars. Kasi gusto ko yung niya. Alam mo, yung comfort na binibigay niya kapag nagdadrive ka. Yung comfort, yung smooth, talagang napaka-smooth ng shift niya. Tingnan mo, ito 2013 model pero ang ganda pa talaga. Napaka-smooth pa ng shifting niya, ang ganda pa ng makina niya. Okay, wala siyang inig kapag nagbe-brake. Proper, naka-align din siya, hindi tabingi. Ayan, try natin itakbo. Tsaka ang ganda ng design ng niya. Ganda ng design ng dashboard niya. Even the display, tingnan mo, meron pa siyang ambient color, mood anong tawag dyan? Mood light, ba? Light. Yun, pang pero ang ganda, tingnan mo. Tapos lahat na siya naka-digital. So very futuristic siya. Ganda ng design niya. And naka-paddle shifter na rin siya. And that is working po siya. 3 4 ganda ganda ng takbo niya. 5 di ba? Hindi siya nagsiswitch kapag kulang pa yung takbo mo. Mga 180 tayo. Tsaka ang ganda niya sa curve, ganito. Parang alam mo yun, balance siya. Siguro dahil sa malapad siya, malaking siya, malaking isa siya. O lumalamig na rin ang
ibig sabihin talaga baka Yes. barado lang or anything. Anyway, check natin yan. So working ang ano, working yung paddle shifter, and this one, yan o, gumagana naman. Oo. Okay, nagana. Change ng stereo, okay, nagana rin siya. Yun no, magana, okay. Then ito, lahat power windows, lahat naman siya working properly. Hanggang doon, working properly lahat sa likod. Okay. And ito nga lang, ito natanggal kasi yung, although madali lang to, natanggal lang yung lock niya sa loob. So kapag pinupush mo, yun, lumulubog na siya. So kailangan lang to i-lock sa loob. Pag na-lock, okay na yan. Na-check, actually na-check na to, nabasag lang talaga siya. Kaya gagawan to ng paraan. Anyway, ayusin yan. So wala kayong isipin, walang iisipin sa aircon. Ganda oh, kumpira talaga ako, kapo. Okay. Panalo. Ganda ng, ang brake niya, ang ganda pa. Ang accelerator niya talaga responsive siya, and given na kasi yung ang engine size niya malaki talaga 1.8, pero may mga nagtatanong, Sir Ton, kumusta ang gas consumption? Actually nung una sabi ko malakas talaga siya sa gas, malakas sa gas, pero hindi siya ganun sa in-expect ko na kalakas, kasi actually ginamit ko siya, nagsukat talaga ako ng gas consumption niya, and hindi naman siya ganun na in-expect ko na sobrang lakas talaga niya sa gas. So ito siguro parang mga Altis na consumption, parang ganun. So more or less mga 12 kilometers, 10 to 12 kilometers per liter. Well, kung sanay ka siguro sa mga 15 to 20 kilometers, maninibago ka, like sanay ka sa mga Toyota Wigo or sa ibang maliliit na sasakyan, maninibago kapag ginamit mo to sa gas consumption. Pero syempre, maninibago ka rin talaga sa comfort na ibibigay sa'yo ng sasakyan. Kakaiba, very comfortable talaga. Okay, dito tayo. May pwesto ba dito? Parang ang init ah. Anyway, pakita lang namin sa inyo mabilisan ang exterior. Basta dito sa interior, ang gagawin namin dito ang aircon. This one, itong button na to, ano pa nga bang sabi ko kanina. Syempre mag-interior detailing tayo kasi kung mapapansin nyo, wala siyang seat cover, wala siyang leather seats. So kung makikita nyo to, malinis pa siya. Pero kapag ginamitan natin yan ng Magic Bisel, makikita nyo ang dumi niyan. Madumi na po yan. Kaya ipapa-interior detailing pa rin natin to. So talagang dikit dyan ang dikit dyan or inabsorb nyan yung dumi. Kaya ipapahigop natin ang dumi niyan. Okay? Ano pa nga ba? Lights. Oh, wala itong ilaw. Pero sa meron to. Okay, pakita natin ang exterior. Okay, dito sa exterior nito, tingnan nyo kung gaano siya kalapad. So ang category talaga niya sa mga sedan, para sa yung Toyota Altis, para sa yung Hyundai Elantra. So ito yung mga malalaking sedan talaga. So very spacious sa loob, magandang interior talagang, magandang space niya. Then dito sa loob makikita natin, syempre 2013 model, expect na natin may mga tama talaga. Unahin na natin dito sa bumper. Yan, meron kayo makikita dyan hanggang dyan. Yan, okay. Then this one, ito medyo nag-yellowish na siya sa headlight. Then dito
makikita natin. Ito. Tingnan nyo yung side mirror. Actually, hindi na to gumagana. Yan, hindi na siya nako-control doon. Hindi na siya gumagalaw kasi ewan ko kung anong ginawa dyan. So, titingnan natin kung maayos pa or kailanganin natin palitan to. So, kung kakailanganin palitan, papalitan natin to. Okay? Then dito, eto, may gasgas siya. Tapos ito, tapos kung makikita nyo yung edge ng ano niya, oh, parang iba na yung kulay. So, papalinis natin yan hanggang dito. Papalinis natin yan. But anyway, kasama na yan sa exterior detailing kung sakali. Okay. And then ito, yung bumper niya sa likod, yan may mga crack na siya. So, ipapafix natin yan. And this one, meron siyang gas-gas. Papafix din natin ito. Okay. Then, syempre, ito, makikita nyo ang tint niya. Medyo na talaga, may damage na. So, ipapaayos natin yan. Okay. Sa tires naman niya, all goods pa yung tires niya. More or less, mga 70 to 80% pa yung tire tread niya. So, maayos na maayos pa. And maganda siya kasi naka-disc brake sa likod. Naka-disc brake din sa front. Okay. Then, ito pa pala, Etong lining na to from here, yung rubber na to hanggang dito, medyo pangit na siya. Kaya pwedeng pakulayan natin yan. Papasabay natin yan, pakulayan. Okay, so far, yun lang naman. Pakita natin ang pasilip lang natin ng engine. Okay, kailangan din fix. Ayun, kailangan lang linisin. So, napacheck na rin kasi namin to sa mekaniko namin. So, kailangan lang mag-PMS. So, ipi-PMS na rin natin to. Okay, tara. Meron pa pala. May nakalimutan ako. Ito, tingnan nyo to. Yung rubber niya dito sa baba. So, possible nagli-leak na siya sa loob. Kaya, sealant na yung ginamit. So, ipapacheck natin yan. Siyempre dadalhin natin yan sa Aguila Glass. Kung kailangan linisin, kailangan baklasin, ipapabaklas natin to. Siyempre para masigurado tayo at walang magiging problema, walang magiging leak. Okay? Tara, okay na. Pasok tayo. Mainit. Okay. Napakita ko na lahat na issues, lahat na gagawin. Anyway, lahat naman na ma-observe namin na ayusin po namin yun sa abot ng aming makakaya. And yun mga initial observation yan. Minsan kasi kapag initial observation, sa una lang talaga isang tingin lang, pero later on may mga makikita ka pa na pwedeng kailangan pang ayusin. So pero ito wala naman na to bulok sa ilalim kasi maayos pa. Hindi pa to 2013 model. Anyway, hindi natin napakita ang compartment sa likod. Sobrang laki ng compartment sa likod. Insert mo na lang, may video tayo doon, di ba? Malaki ang compartment, ang tires niya bagong-bago pa. Okay. Documents, wala kayong isipin sa documents kasi usually pwede sa amin gawin or mas prefer ko rin po talaga na pagbili po ninyo nito, diretso nyo na po ipatransfer sa amin. So kami na po magta-transfer. So very minimal lang naman po yun na idadagdag ninyo. Okay. Ano pa nga ba? Wala na. Okay na. Yun na po. Presyo. Yun na po yung napag-usapan natin na presyo. 385,000 all in na. Kami nang mag-aayos ng lahat na pinakita ko na issues. Hindi lang kasama po doon yung transfer of ownership kasi sa 385,000 maliit na lang po doon yung natin, yung profit margin natin. Kung sinama ko yung lahat na issues, talagang depleted din. So hindi nakakayanin yung transfer of ownership. Maliban na lang kung gusto nyo, certain wag mo nang galawin lahat na na-mention mo, i-transfer of ownership na lang natin. Pwedeng ganun. Okay? Mamili na lang kayo. And pag-usapan na lang natin, tawag na lang po kayo. Again, Honda Civic 2013 model, automatic transmission, 1.8 gasoline engine. Sobrang sarap i-drive, sobrang nakakagwapo. Maganda. Very comfortable to. Pwede pang pamilya, pang binata, pang
pang mag-asawa na nagsisimula pa lang, panalo na. Okay? So if ever interested kayo, dun sa mga nagtanong, if ever interested kayo, pwede kayo mag-test drive nito and schedule lang po kayo. Thank you very much and have a nice day, everybody.